and, possibility of typhoon coming to the country. I don't know with our forecaster later, but just to say, we have time and we can make some preparation in their respective field of undertaking with our private partners, Meralco, Maynilan, and others, no? International government, Bureau of Fire, Coast Guard, lahat ng pwedeng resources natin, ng DOH, MHD, and so on and so forth. Just to be prepared for any eventuality as like what we have been doing in the past and recent past. So anyway, thank you for your time. Thank you for heeding the call. I know it's short notice, but kailangan natin maganda, umaasa ang taong bayan sa akin. So anyway, I think let's start with probability of us being hit here in Manila. Definitely the country will be hit by the typhoon Opong. But I don't know, let's see from our ano nga ulit ang tawag siya? Meteorologist o forecaster. Kasi ang alam kong forecast lang, kaya anong forecast sa akin. Okay, yes sir, please. So ito, tatayo na lang po muna akong present. So magandang umaga po sa lahat. Muli, Christian Evangelista po, the resident meteorologist po ng siyudad po ng Maynila, and also from the Manila City DRM office. So reporting today po for our pre-disaster risk assessment for Tropical Cyclone Opong, date September 25, 2025. And for our current weather update, ito po ang ating pong latest forecast track na nirelease po ng Pag-asa kanina po alas 8. At na-maintain po ng bagyong si Opong ang kanyang pong lakas at kasalukuyang nasa silangan po ng Giwan Eastern Samar. Approximately 440 kilometers po ito, silangan ng Eastern Samar. At kung makikita po natin sa legend po ng bagyong ito, ay nabuo po siya kahapon at pumasok sa loob po ng Philippine Area of Responsibility at kasalukuyan pong binabaybay ang Philippine Sea. So kung papansin po natin sa legend po niya, meron po rito severe tropical storm po ang ibig sabihin po niya. At habang papalapit po sa landmass po ng Bicol region, ay posible pa po itong lumakas, no, at isang maging ganap na typhoon. So makikita rin po natin sa image na binigay po ng DOST Pag-asa ang dilaw na diameter po ng bagyo. Ibig sabihin, habang kumikilos po siya pakanluran, lahat ng lugar na posible pong pumasok sa bilog po na yan ay isa sa ilalim po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Okay. So meron pa pong isang bilog na maliit lang po yung pula. Kapag pumasok po ang isang lugar, sa pula na po na yan, posible pong itaas ang pinaka mataas po na wind signal na kaya pong ibigay ng isang bagyo. So kung typhoon po siya, kaakibat po nito is Tropical Cyclone Wind Signal number 4. So kung mapapansin naman po natin ay hindi po lamang dapat tayo nakafocus sa kung saan po dadaan yung sentro ng bagyo, bagamat dapat din po tayong maganda kung basta tayo ay pasok sa tinatawag po nating cone of uncertainty. So ang cone of uncertainty, ito po yung movement or dyan lang po pwedeng kumilos or magbabago man po ang kilos ng bagyo ay posibleng dyan lang po sa mga area po na yan. So kung mapapansin po natin, nandito banda sa NCR at posible pong maglandfall ang bagyo bandang Catanduanes, ito po yung Catanduanes at Bicol region. Okay, so lahat po ng dadaanan ng bagyo po na yan at yung sentro po niya ay posible pong itaas ang signal number 4. As for the city of Manila, given the
yung lapit po ng mismong bagyo or yung sentro po ng bagyo ay posible pong itaas ang signal number 3 sa lungsod po ng Maynila at buong NCR. By what? By tomorrow po. Tomorrow ng maaga. Apo. So, ayun po ang ating forecast. At kung mapapansin po natin, typhoon, bago po siya mag-landfall. Pero pag landfall, right after landfall po niya, dahil sa interaction po ng landmass, ay posible pong humina ang bagyong si Opo. At kung mapapansin niyo po, babalik po siya sa kategorya niya na severe tropical storm. So, nevertheless, ang severe tropical storm po ang highest na kaya pong itaas ay signal number 3. Okay, so, crucial time for the city of Manila ay will be tomorrow morning until Saturday afternoon. Base po sa forecast. At bilang comparison po, ito naman po ang forecast trap na inilabas naman po ng Japan. At almost pareho po sa forecast trap din po na inilabas ni Pag-asa. At base po sa ating latest satellite image, taglay po ng bagyo ang lakas na aabot po sa gitna na 110 km per hour at ang pagbugso na aabot ng 135 km per hour. Kumikilos po ito, mabilis po sa bilis na 20 km per hour west-northwest. At ang kasalukuyan po niyang lokasyon ay 440 km east ng Giwan, Eastern Samar. So marami rin po ang nagtatanong, medyo may kalakihan din po itong bagyo na ito. Kung kaya kahit hindi po tayo dadaanan ang mismong sentro ng bagyo, makakaranas po ng mga pag-ulan ang karamihan po ng lugar na dadaanan po nito. So ito po yung concentration ng mismong bagyo, yung medyo dark red po. So kapag gagalaw po siya pakanluran, kasama po niyang kilos po yan. So ina-expect po natin na Bicol region po ang makakaranas po ng mga intense rainfall to torrential at sa lungsod po ng Maynila ang rainfall forecast po will be heavy to intense rainfall po. At ito po ang kanilang weather, ang kanilang pong rainfall forecast. So tomorrow evening, so ibig sabihin po niyan ay